Hello, good morning mga ka-farmland. Nandito po ako sa property located po dito sa Barangay Dita ng Liliw, Laguna. Ito po mga ka-farmland ay 10,500 square meter. Flat land, hindi po binabaha at meron pong mga bakod na, may bakod. So dito sa side na ito, wala pa lang pong bakod kasi property din po nung may-ari itong sa right side. So, nandito po, yan po ay farm po ng panabong na manok. Take note po, ang panabong na manok po ay hindi kasama at ang mga TP po ay hindi po kasama. Ito po ay patag at clean title po. Libot po ng bakod na pader. So, once po na mabibili itong property, magbubukas po dito, isa man po dito sa area na yan para po, yun po yung maging daan niya. Kasi ito po ay pagmamayari po nung may-ari ng property, magkaiba po yan ng titulo or ng sukat. Ang estimated po, mga 50 meters po from dun po sa pinaka main road. Ito mga farmland ay accessible po ng sasakyan. Sa ngayon, dito lang po kami dumaan sa may pinaka main gate nung may-ari ng lupa. Pero once nga po na mabili itong property, yan po yung magiging daan. So, sa labas niya, nandun po yung pinaka barangay road. Ayan, ito po ay meron na din pong mga kubo. Saka po mga kulungan po ng mga manok. Mga breeder po. Malinis ang property kasi po ito ay farm ng panabong na manok. So ito po ay titulado, clean title po. Hanggang dun pa po yung pinaka-property. Basta ito po ay libot po ng bakod. Libot ng bakod na pader at mataas nga po. Estimated po mga 10 feet yung pinaka bakod. Hanggang dun pa yung pinaka-property. Ayan, ito po yung pinaka-farm. So, may sukat po ito na 10,500 square meter. At ililibot ko lang kayo. Pero actually, kita nyo na din po sa ngayon kasi mahawan, malinis po yung property. Ano lang talaga siya. Meron nga lang pong mga manok. Pero hindi po kasama ang manok sa pagbebenta nito. Yan po yung pader. O, kita nyo naman, mataas. Tapos may mga kalamansi, lansones, niyog. Yun po yung mga fruit bearing na included dito sa property. May saging. Halos ano po, square yung shape ng lupa. Tutura. Yan. Ayun po yung pinaka-boundaryhan. Yung may pader.
Andun hanggang dun po sa kabila kasi kita nyo po yung mataas na pader. Ito po ay titulado, clean title po. Yung pong nagbebenta ang nakapangalan po sa titulo. Yang mga manok po ay not for sale. Ito lang pong property, ito lang pong lupa. Yan, pwede po itong gawing kagaya niyan, game farm. Pwede din pong resort kasi maganda po yung location nitong property dito sa Liliw. Ito po ay 10,500 square meter po at ang presyo po ng may-ari ay 3,000 per square meter. Yan naman po ay negotiable. So, sabi po ni may-ari, once po na may buyer, may tatawad, makipag-usap lang sa kanya about sa presyo. So, pupunta muna tayo sa part dito ng property para maipakita ko sa inyo yung kabuuan ng property. Ito po ay almost square po yung shape ng kanyang lupa. Ayan, kung makikita nyo naman ang padero, sobrang taas. Talagang secure ito. Yun nga lang po, sa ngayon, dito po sa isang property ng may-ari na daan. Kasi magkaiba po yun ng titulo. Hindi po ipinagbibili yung sa main gate. Kaya po magbubukas po doon sa pinaka-front ng gagawing gate nitong property na ito pag po nabili. So, ito yung kabilang side ng property. Talaga siyang secured at meron pong bakod. So, ayan, may ilang peraso po ng punong niyog sa part dito ng property. Tapos yan ay kapatagan na. Mountain view po. So, ayun, mountain view po. Ang parang sa Pakalawan yung area na yun, mga ka-farmland yung doon. Ito mga ka-farmland ay hindi kasama yung mga tipi kasi ililipat po ng may-ari ng lupa etong kanyang mga alaga dun sa iba niyang lupain. Ito po ay accessible ng sasakyan. Pasok po ang sasakyan sa property. May linya po ng tubig at may linya po ng kuryente. So, malawak pa po yung space. Pwede din nyo po itong pag-alagaan ng manok. Pwede din pong gawing resort or gawin nyo lang po na private farm. So, ayun, kitang-kita nyo naman po yung pinaka-boundaryhan ng property kasi hayan nga po yung kanyang bakod, yung pader.
So ayan po yung may mga trabahador dito, si seller, yung tagapag-alaga niya ng mga manok. Maintain ang damo ng property kasi hindi pwedeng madamo dito sa area ng farm. So ulit po, hindi po kasama or hindi ipinagbibili ang mga manok. Ito po estimated po na layo sa Barangay Masiko ng Pila, Laguna, mga wala pa pong 1 kilometro. So doon po ang daan, mas malapit po ito sa bayan po ng Pila. Mga 3 kilometers po ito from doon sa town proper ng Pila, Laguna. At mga 3.5 naman doon sa Jollibee at sa McDo. Rectangle ay square shape ang property. Hindi po tayo mahihirapang hanapin yung mga boundaries kasi nakabakod na. So pangitang-pakita po pati kung saan yung location ng bakod, kung saan yung location ng pinakamuhon kasi haya na po yung bakod ng property. May linya na po ng tubig, may linya po ng kuryente, may signal ang internet at cellphone. Para po sa mahilig din po mag-alaga ng manok, siguro swak na din to sa hinahanap nyo. About po naman sa presyo ay makipagtawaran lang po tayo sa may-ari ng lupa. Ito po ang sukat ng lupa ay 10,500 square meter. Titled po. So nandun yung part na pahingahan ng mga nagbabantay dito sa property. Ito naman po yung side na pinaka siguro yung alagaan nila ng mga maliliit pa or parang mga inahin. Para po sa mga gusto pong magtayo ng game farm, ito po isa sa maganda po na location kasi yan, may na-develop na sila, tapos malinis ang property, patag. Hindi pa po kami nabibigyan ng may-ari ng lupa ng pinakasagad na presyo. So once po na may buyer ay sa kanya po makikipag-usap. Basta ang sabi po niya sa amin, ang asking price niya po ay 3,000 pesos per square meter.
Dito sa side na ito, wala na pong bakod yung sa pagitan kasi yun po ay dun po sa may-ari ng lupa, yung building na yun. So dito sa side na ito, yung kanilang hatian, wala pong bakod dyan. Kaya alamin natin kung hanggang saan dyan yung pinaka-property. Kuya, sa side dyan hanggang saan? Sako pa po yung, ano yung figure eh? Sako pa po yun? Yung pong samentado, yung flooring. Ito po ma'am, lahat po ng sementado, hindi kasama. Lahat din ng lupa, paparito sa kanto. Okay. May ano naman yun. Yun yung pinaka-boundaryhan. Ito po yung lupang yan. Oo. Ay, anong ginagawa kuya dyan? Bakit Kinuha na ng panambak. Ayan, may nakapropose na sila na. Pero walang alaga ngayon kuya. Meron. Meron. Saka po Tagalog. Malimit pong Magpalitsyon. Magpalitsyon po, may papremyo. Okay po. Ayan, meron din po silang alagaan ng baboy o mga pig pen dyan sa property. Basta ang property po ay hanggang dyan po sakop sa may pig pen. Yan pong lote na yan. Kasama pa po yan, lupa na yan. Hanggang dito po sa may pig pen. Basta sa may mga tambak po na graba, hindi na po kasama yan. So, ang babakuran, in case po na mabili itong property, pagbabakuran, hanggang dun po. Yan, hanggang dyan. Sako pa po yan ng property, papaganito po. Pwede din po pala kayo dito mag-alaga ng baboy. Basta hindi lang po ganoon kadami. Kasi 1, 2, 3, 4. Parang 8 pitak po yung may ano ng baboy. And sa ngayon may alaga po dyan. Inahin. Kuya, ang mga manok hindi kasama ano po? Ang tipi hindi din. Pwedeng maiwanan ang tipi. Okay. Depende daw po sa pag-uusap ng bibili at ng may-ari ng lupa kung ang mga tipi ay papaiwanan. Basta ang mga manok po ay not for sale po yung mga manok. May pinaka-ano din pala kayo. Anong tawag doon? Ayun. Sige, pupunta kami doon sa part na yun kasi may roweta na sila. So, dyan nila tinetesting kung pwede na pong ang kanilang mga alagang manok ay ready na. Yan, malakas po yung source ng tubig nila. Ayan. So, hindi po problema ang tubig. Anong tubig niyo kuya? Deep well? Nawasa. Okay. So, ito yung tinatawag nila na roweta. Oo nga. Ayan, So, dito nila tinetesting yung kanilang manok kung pwede na. Kung trained na ba yung mga manok. Roweta daw ang tawag dyan. Hindi na yan tatanggalin ni boss nyo, ano. Yan yung kanilang pinaka
Wala kuyang bahay dito, ano? Wala kayong tinutuluyan dito. Kubo lang po, kubo. Doon kayo lang nagtutuloy. So, ito po, ayan, may iwanan na yan dito sa property. Wala na pong tanggalan. Tapos yung mga incubator, dadalhin nyo. Depende din daw po sa usapan ng mga incubator kung ano. Yun po ay yung mga, oo, may incubator pala talagang ano. Kung sakali man mabibili ito, mababakuran nyo na. Yan palang part na yan, tabing kalsada na yan. Kaya yan nga yung mga poste at linya ng kuryente. So dyan po, magbubutas po para po maging entrance naman dito papasok sa property. Kasi po ay yung dito sa kabila, yung dinaanan namin, nakaraan lang kami dun sa gate ng may-ari ng lupa. Yan palang baybay na pader na yan. Yan po yung along Barangay Road po dito ng Dita. Wala rito, kantuan na yan. Gano'n sa kantuan na yung katsada na po. Malaki pala yung mahaba yung front niya sa kalsada. Kasi hanggang dun po sa may niyog ba? Ayun. Oho, yun. So simula dito, yung area na yan, kalsada yung labas ng pader, papunta dun sa may puno ng antipolo na yun. So estimated po yan ay nasa 100 meters yung pinaka-front niya sa kalsada. Binakuran lang ni boss nung may-ari ng lupa itong kanyang property. Kaya po nasaraduhan doon sa may kalsada kasi meron siyang main gate. So tinakpan lang po yan. Ngayon kung mabibili po itong property niya, pwede na po yung buksan kasi pwede na pong bakuran doon sa gilid ng property ng may-ari ng lupa. Ganda. So nakakatuwa pala kasi ayan, kalsada pala yung kabila ng property na yun hanggang doon sa may bahay. So Barangay Cemented Road po yan ng Dita, papunta po ng Kalumpang at bayan ng Liliw, Laguna. Yan po, nandyan po yung area na pinaka-tinatambayan ng mga taga-alaga ni boss. Tapos nandyan po yung Rueda. Andun po naman yung property ni sir. Ayan. So paano mga farmland? Bye-bye po. See you for the next videos. God bless po sa ating lahat. So inuulit ko mga farmland, ito po ay ang location po ay dito sa Barangay Dita ng Liliw, Laguna. Ito po ay 10,500 square meter. Titulado po. Buhay po yung nakapangalan sa titulo. Ang manok po ay hindi kasama sa bentahan. Maliban na lang po yung kung anong mapapag-usapan. Ang mga TP po ay daanan na lang din po sa magandang usapan. Ito po ay along Barangay Road. May linya ng kuryente, may signal ang cellphone. So, paano mga farmland? Bye-bye. God bless.